Please sign your affidavit in the presence of everybody. Here, Mr. Chair, I have already signed it. For the record, you signed the same affidavit that you read, no? Yes po, Thank Mr. you. Chair. Maraming salamat, Yusek. Secretary Remulla is recognized. Your Honor, after hearing his affidavit and his willingness to disclose all other details about the transactions that happened under his watch, may I respectfully ask the committee to allow the DOJ to have an evaluation of Mr. Bernardo immediately. This matter has to be done because of the gravity of the situation and the fact that we may have to really work overtime on legal matters that are needed or necessary legal matters so that we can preserve the monies and other things that are involved in this discussion. Thank you, Secretary Remulla. Will you be open to answer some questions addressed to the Secretary of Justice before you leave? Just like the last time? No, not to Yusek Bernardo, but to the Secretary for some clarificatory questions. I mean, to the Secretary of the OJ, not to the affiant. Because you have to bring him back after lunch, no? Not to you, but Secretary Remulla. Will you be willing to, not Yusek Bernardo? I'm referring my question to Secretary Remulla. If you're willing to accommodate just a few questions from the members, if they're... Yes, Your Honor. Of okay. course, Your Honor. So we'll start with whoever. Senator Erwin Tulfo is first on the list. Kindly limit your questions to, in the meantime, no, to Secretary Remulla. Mamaya na lang yung kay Undersecretary Bernardo. Meron. Anybody? You have some questions? The same naman lang rin, Mr. Chair, na pag alis ni Secretary Remulla, alis din si Bernardo, baka pwedeng magtanong na kay Bernardo. Hindi. Ang kasundan natin, pagbalik na lang, kasi hahaba eh. And they have work to do, so we are accommodating them in the same manner that we accommodated Alcantara, Engineer Alcantara, to be brought immediately to the DOJ for evaluation, for some procedure. Then after that, we can have all the time in the world. Maski hanggang madaling araw, kung gusto mong tanongin si Yusek Bernardo, Sir, pero you can. ito, for the benefit of general questions. We're just postponing. We're not rejecting your request to propound questions. Kasi sa akin kasi, sir, pag sabi niya ngayon dito, diretso kagad file ng kaso sa DOJ without us giving the benefit na makapagtanong man lang kung... Sige. Sen. I think the thing is that the Department of Justice, as much as possible, would like to evaluate first. They will not file any cases against anyone. But subsequently, filing of cases will follow. Kung sana naman bago siya makonsider doon, dito muna sa atin. Dahil sa atin niya nilahad yung statement niya, so hindi naman niya nilahad sa DOJ, sa atin muna. So sana makapagtanong tayo bago natin turn over sa DOJ for their consideration. Mr. Chair, I think the point... Hearing is suspended. Meantime, pakidistribute lang yung kopya ng signed affidavit ni Yusek Bernardo to the members para mamaya, pagbalik niya, at least they have full knowledge of the contents of the affidavit. So, Paige, kindly distribute to the members the copy of the signed affidavit. Hindi kagaya ng mangyayari tinanong niya si Alcantara at biglang nagbago. Mag-impression sa ginamit na niya ang Senado para magsalita. Kapag hindi namin ang tanong, babalik dito pero iba, paano natin malalaman na walang presyo? Kasi ang nangyari kung Bernardo, iba na yung binigay na
Tanongin para makita natin. Balikan nyo lang yung tanong. Pwede na magano yung upload doon sa ano eh. Hindi, pagka nagkaroon ng ano, pag nagkaroon ng affidavit, pwede na silang mag-video. Pwede silang mag-video. Hindi, pero babalik siya. Pagbalik ni Mami, nagtanong nyo lang doon. Wala na. Tanongin para makita natin. Balikan nyo lang yung tanong. Para mapag-aralan nyo yung pwede na magano yung upload doon sa ano eh. Hindi, pagka nagkaroon ng ano, pag nagkaroon ng affidavit, pwede na silang mag-video. Pwede silang mag-video. Hindi, pero babalik siya. Pagbalik ni Mami, nagtanong nyo lang doon. Hindi, isusubit yung ano. Isusubit yung kanya. Kasi kung pinopen natin yung document natin, abutin tayo ng hanggang natin dito, hindi makapagtrabaho yung DOJ. Hindi yun. Ganito. Kung i-open natin ng question and answer na yun, matatapos tayo siguro. Hindi makapagtrabaho yung DOJ. Patrabaho na po natin sila, ibalik mo ng 30 o 2 o'clock. Sige na natin. Definitely. Wala magtatanong kay Sekboy kayo. Kala mo lang mahirap. Ang mata niya lang wala. Nalaglag oh. Nalaglag. Dukot na yung mata para may Kumain ka muna. Hearing is resumed.
Since there are no senators who wish to propound questions, I think you can, to the Sir- DOJ Secretary. Short Yes, lang for Senator. DOJ. Okay. Yes, sir. Secretary Remulla, sir, Yes, sir. can we confirm from you, so far sa itong tinatakbo ng investigasyon natin, kung ilan na yung na-admit ninyo sa Witness Protection Program from our resource persons, kung meron na ba? Sir, under the Witness Protection Program, dalawang klaseng testigo po. One is a protected witness, people who testify in proceedings. If they request assistance from the DOJ and applying for the program, we give them a protected witness status, which means bibigyan na ho namin sila ng security at yung mga ibang benefits pwede na makuha. Ang pagkakaiba lang, pag sinabi hong state witness, ibang procedure din po yun. Kaya yung po yung ina-evaluate ngayon, sa dami po ng transaksyon na nandito, inaayos po namin, tinitingnan ho namin kung paano ho, ano talagang krimen, saan kami magko-concentrate. At kung kaninong testimony po pinakamahalaga, under the Witness Protection Act, yun po, kailangan po makita namin kanino talaga ang necessary para makakuha kami ng conviction later on. Yun po lang ho ang ano dito. Sir, so far, the level of protection that is being provided to the Diskaya, to Bryce Hernandez, sa ngayon ay sa amin pa lang yan sa Senado? Yes, sir. Wala pa. Sir, I just wrote a letter to the Senate President. I don't know if it was sent here yesterday. Ito po yung informing the senators that we have provisionally accepted them to the program. Tapos i-evaluate namin sila as state witnesses, pero bibigyan na ho sila ng security mula po sa sulat na to ay matanggap na Senado. Since they're still under itong tatlong taong ito, si Bryce Hernandez, JP Mendoza, and Henry Alcantara, ay nasa custody po ng Senate at naka-contempt, hindi po namin sila binibigyan pa ng security. Pero ini-inform po namin kayo na bibigyan na namin ng security. And then we have to process also Mr. Diskaya again tomorrow. Mahabang proseso ito kasi ang dami hong transaksyon, tsaka dapat alam po natin ang direksyon kung saan po papunta ang mga demanda. Thank you, Secretary Remulla. Mr. Chair, okay na ako. Thank you. Chair, Mr. Chair, Yes, Senator Marcoleta. I just want to make a record that when I approached the Secretary of Justice together with Engineer Bernardo, both of them committed that Engineer Bernardo will go to the DOJ accompanied by the DOJ Secretary for the purpose of filing the appropriate charges only. And Engineer Bernardo will not in any way add or alter the affidavit that he presented before us. Meaning to say, no additions, no subtractions, walang alterations. Whatever copy that he distributed to this committee will be just that. That is correct. Thank At you, saka Mr. Chair. recorded naman po, nasa transcript, nasa YouTube, nasaan pa. Yes, sir. Kasi Kaya po, kung mag-alter siya, he will be liable for perjury. Hindi po, no supplement, no nothing. Kasi No, po yung hindi- iba, pagdating dito, nagsusupplement. Ang sabi niya, wala na po akong idadagdag. Yun lang po. Meron siya sa statement niya na I humbly reserve the right to submit a supplementary affidavit Yun nga if po eh. warranted. Kaya po in the sinabi ko sa premises. kanya, meron ka rito, magdadagdag. Kasi dapat sana alam natin because he presented himself before this committee, but whatever he does outside this committee, wala tayong kinalaman. Hindi na po natin nalalaman kung ano mangyayari. I mean, for purposes of transparency, Mr. President, You're saying Mr. Chair, that, just kaya in po case- pumapayag na kami na nadadil. Paano yung supplemental? Hindi na po natin malalaman. There will be no guidelines. Dito rin po yung dito rin supplemental. gagawin yung supplemental. Hindi nga po natin malalaman eh. We will not be guided. Ano ba sasabihin niya? Why not before us? Hearing is suspended. Resolved.
Dapat po yun. Kailangan alam na. Dito rin sasabihin. Dito rin. Dito rin. Dito rin. Dito rin. Hindi niya gagawin doon. Hindi niya gagawin doon. Dito rin. Dito sa atin. Walang issue eh. Anong gagawin niya? Gawa na pa. Dadagdag dito. Pero pa sa maalala, dito rin sa atin sasabihin. Dagdag din siya. I was asking the Secretary of Justice what are the parameters kung sakasakaling magkaroon. Suspended pa po tayo. Kung may tanong po kayo, lapitan nyo na lang muna. Hindi ko may maalala siya later. Wala kami ba siya? Ang gagawa na namin siya ng palitan. Maski ba bigay siya doon, sasabihin niya rin dito. Kaya na, dami supplemental. Si President, sa libo yan sa supplemental. Kaya dami supplemental. Bakit? Hindi talaga ako mag-live eh. Oo nga eh. Panginoong hearing naman. Fifth. Ha? Fifth yata. Fifth hearing.
Hearing is resumed. So we'll now allow Secretary Remulla and Yusek Bernardo to leave the premises with a promise or commitment to. So we'll now allow Secretary Remulla and Yusek Bernardo to leave the premises with a promise or commitment to come back this afternoon. In the meantime, we are now opening to the members yung pagtatanong sa ating mga other resource persons. Yes, you may, you're excused, Secretary Remulla.